Breaking news mga kabayan, Amerika gagawa ng Iron Dome na katulad sa Israel. Pangalawang breaking news, drone na natagpuan sa Calayan Islands. Nalaman na ng Philippine Navy ang contents neto. Pangatlong breaking news, China, may sinusubukan nga ba sa relasyon ng Amerika at Pilipinas? Kaya agresibo sa West Philippine Sea. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang bagong executive order ang nagmula kay Pangulong Donald Trump kung saan sila ay nananawagan para sa isang greater investments na ilalaan sa multi-layered Homeland Air Defense System kabilang ang isang requirement para sa development ng space-based interceptors. Sa campaign trail noong Hunyo, ipinahayag noon ni Trump ang kanyang pagnanais na magtayo ng isang Great Iron Dome sa kanilang bansa. Isang dome na ngayon palang makikita, isang state-of-the-art missile defense shield na itatayo sa Amerika. Ayon sa kanyang pahayag noong mga panahong iyon, magtatayo daw sila ng greatest dome. Noong Lunes ng gabi, nilagdaan ni Trump ang isang executive order na may pamagat na The Iron Dome for America. Ang utos ay nagbibigay ng 60 araw sa Secretary of Defense na si Pete Hegseth upang bumuo ng isang plano na dedepensa sa kanilang homeland at lalaban sa ballistic, hypersonic, advanced cruise missiles at sa iba pang mga next generation aerial attacks na magmumula sa mga katulad nilang global powers, mga near-peer at rogue adversaries. Ayon sa executive order, sa nakalipas na 40 taon, sa halip na mabawasan ang banta mula sa mga next generation strategic weapons ay naging mas matindi at komplikado sa pag-unlad ng mga bansang kapantay nila sa mga next generation delivery systems at maging sa kanilang homeland integrated air and missile defense capabilities. Narito ang ilang mandato na nakapaloob sa executive order. Acceleration ng pag-deploy ng hypersonic at ballistic tracking space sensor layer, development at deployment ng proliferated space-based interceptors na capable sa boost phase intercept, at ang panghuli, development at deployment ng non-kinetic capabilities upang dagdagan ang kinetic defeat ng ballistic, hypersonic, advanced cruise missiles, at iba pang next-generation aerial attacks. Kapag naayos na ang mga plano para sa Homeland Defense, itutuon naman ng Pentagon ang kanilang focus sa isang theater defenses. Kabilang dyan ang pagtatanggol sa nakadeploy na puwersa ng US. Gayon din ang pag-increase at pag-accelerate ng provision ng United States sa mga missile defense capabilities sa mga allies and partners nito. Samantala, sa iba pang mga balita, nakumpleto na ng Philippine Navy ang forensic analysis ng isa sa mga drone na narecover sa Calayan Island sa Cagayan. Sinasabing naglalaman ito ng bathymetric data, temperature, salinity at iba pang features ng body of water. Ang drone ay isa sa 5 narecover ng Navy noong nakaraang taon sa iba't ibang bahagi ng bansa at isa sa 2 drone na natagpuan sa parehong isla sa labas ng lalawigan ng Cagayan. Isa pang drone na may Chinese markings ang na-discover sa bayan ng San Pascual sa Masbate noong December 30 at ang United States ay tumulong sa forensic analysis ng device, isang pamamaraan na maaaring tumagal ng 6 hanggang 8 linggo. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, natapos na ang forensic analysis sa unang drone, ang drone na tinurn over sa kanila na nagmula sa isla ng Calayan. Sinasabing, nagbigay ito ng impormasyon kung saan ang forensics ay nagbigay ng mga resulta na ang impormasyong nakalap ay mas nakafocus sa bathymetric data na sinasabing tungkol sa kung gaano kalalim ang tubig. Mayroon ding data tungkol sa salinity, temperature at sound signatures. Ang data na nakolekta, ayon kay Trinidad, ay maaaring magkaroon ng mga aplikasyon sa iba't ibang larangan, kabilang na sa military. Hindi pa ibinunyag ni Trinidad ang pinagmulan ng drone at kung saan maaring ipadala ang data na nakolekta nito, ngunit sinabi niya na malapit na nilang matukoy ang tiyak na receiver nito.
Sa iba pang mga balita, matapos ang mahigit sa isang linggo nang mag-come up sa isang agreement, ang Beijing at Manila na papahupain ang tensyon sa South China Sea, nag-akusa ang Pilipinas sa bago na namang incursion, harassment at aggressive maneuvers na ginagawa umano ng Chinese Coast Guard vessels. Ayon sa mga analyst na ang pressure campaign na nag-step up nitong mga nakaraang araw ay bahagi ng pagtatangka ng Beijing na ites ang pangako ng Estados Unidos na pagsuporta sa Pilipinas. Sinabi ni Jia Yanchong, isang political scientist sa National University ng Singapore, na gusto daw nilang makita kung hanggang saan nila maitutulak ang Pilipinas sa ilalim ng bagong administrasyon ng US. Sa isang pahayag na inilabas sa social media platform na X noong Sabado, sinabi ng Philippine Coast Guard na 2 sasakyang pangdagat mula sa Philippine Bureau of Fisheries ang naka-encounter ng aggressive maneuvers mula sa 3 Chinese Coast Guard vessel habang patungo ang mga ito sa Sandy Cay para sa isang marine scientific survey noong Biyernes. Ang Indian Ocean ay isa sa pinaka-strategic na dagat sa buong mundo. Sa katunayan, sinabi ni Alfred Mahan, isa sa pinaka-maimpluwensyang strategic thinker ng United States, na ang sino mang makakakontrol sa Indian Ocean ay maghahari sa Asia. Ito ay dahil ang Indian Ocean ay nag-uugnay ng 5 kontinente. Ito ang Africa, Antarctica, Asia, Oceania at Europe. Ang malaking bahagi ng pinakasikat na mga linya ng komunikasyon sa dagat sa mundo, SLOCs, sa madaling salita, ay dumadaan sa Indian Ocean. Ang mga SLOCs na ito ay hindi lamang nagpapadali sa paggalaw ng mga pandigmaang barko mula sa isang teatro patungo sa isa pa, ngunit nagbibigay daan din sa pag-navigate ng mga komersyal na barko na nagdadala ng mga gamit na ginagamit natin araw-araw at ang mga pinagkukunan ng enerhiya na nagpapatakbo sa kanila. Sa katunayan, malamang na ang video na ito ay ipinapalabas sa pamamagitan ng isang underwater internet cable na nakalatag sa ilalim ng isa sa mga SLOTs na ito. Ang India ay may estratehikong posisyon sa rehiyon ng Indian Ocean o IOR. Dahil ito ay nakaposisyon sa pagitan ng mga pangunahing bottleneck nito. Sa kanluran, ang mga Straits of Hormuz at Bab el-Mandeb ay mahalaga para sa kalakalan ng mga produkto ng langis at kalakal. Sa timog, sa pagitan ng mga arkipelago ng Lakshadweep at Maldives, ay matatagpuan ang tinatawag na 8-degree channel na naglilingkod bilang isang bottleneck para sa mga SLOCs na nag-uugnay ng Europe, Africa, Middle East at Asia. Sa wakas, sa silangan, sa pamamagitan ng arkipelago ng Andaman at Nicobar, ang India ay nagkokontrol sa Western Gateway, papasok sa Malacca Strait, ang pangunahing punto ng koneksyon sa pagitan ng Indian at Pacific Oceans. Ito ay particular na mahalaga sa posibleng kumprontasyon sa pagitan ng US at China. Sa kaganapan ng unlikely invasion of Taiwan, ang Malacca Strait ay magiging isa sa mga unang regions na makakakita ng pagtaas ng tensyon. Sa maraming paraan, ang foreign policy ng India ay naipapakita sa pamamagitan ng mga isla ng Andaman at Nicobar na nakarelay sa ugat ng kanyang dilema sa Malacca. Dapat bang sumali ang India sa tunggalian sa pagitan ng China at Estados Unidos? At kung oo, sa anong panig dapat ito tumayo? Tulad ng makikita natin sa video, ang strategic location ng India sa IOR kasama ang kanyang kontrol sa Malacca Strait ay nagbibigay sa kanya ng potensyal na hubugin ng geopolitical landscape ng kanilang rehiyon. Kung sa ibabaw, lumalabas na sinusubukan ng New Delhi na panatilihin ang neutral na posisyon sa pagitan ng 2 contenders sumasali sa Quad laban sa China, habang sumusuporta sa mga claim ng Mauritius ng Diego Garcia laban sa US. Sa katotohanan, gayunpaman, ang India ay medyo pragmatic sa pagpapasya kung anong panig ang pipiliin. Ngunit upang maunawaan ang papel ng India, kailangan muna nating maunawaan ang kahalagahan ng mga islang ito para sa parehong China at US, lalo na sa harap ng isang posibleng komprontasyon. May 3 pangunahing kadahilanan kung bakit ang mga islang ito ay napakahalaga para sa parehong bansa: kalakalan, supply ng produkto ng langis, at force projection.
Mula Japan hanggang China, ang karamihan sa ekonomiya ng Asya ay umaasa sa kalakalan sa dagat. Tinataya ng World Bank na para sa China at Japan, ang kalakalan ay bumubuo ng 37% ng kanilang GDP at para sa Korea, umabot ito ng hanggang 80%. Ang karamihan sa trapikong ito ay nakasalalay sa pag-navigate sa Malacca Strait. 50% ng global at 40% ng kalakalan sa dagat ng China ay dumadaan sa Malacca Strait taon-taon. Mas malaki ang pag-asa nito para sa mga import ng langis at gas na mahalaga sa produksyon ng enerhiya at sektor ng transportasyon. Tungkol sa 60% ng kabuuang konsumo ng krudo ng Beijing ay dumadaan sa Malacca o Sunda Straits. Sa parehong paraan, ang South Korea at Japan ay nag-aangkat ng malapit sa 80 at 90% ayon sa pagkakabanggit ng krudo mula sa west ng Malacca Strait. Umaasa rin ang US sa Malacca Strait. Kung umaasa ang Beijing sa choke point na ito para sa sarili nitong ekonomiya at supply ng enerhiya, kailangan ng Washington ang transit ng Malacca Strait para mag-supply sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa nakaraang dekada, naging pinakamalaking producer ng langis at gas sa mundo ang United States salamat sa ekonomisasyon ng mga deposito ng shale. Ito ay nangangahulugan na ang mga kaalyado ng US sa rehiyon ngayon ay umaasa sa langis ng US. Ang South Korea at Taiwan ay nag-aangkat ng humigit kumulang 12 at 16% ng krudo mula sa US, habang ang Japan ay nag-aangkat ng 16.3% ng gas. Ang karamihan sa produksyon ng langis ng US ay nangyayari sa Gulf of Mexico. Ibig sabihin, ang mga tanker ay kumukuha ng Indo-Atlantic route, umaasa sa daanan sa Malacca Strait. Ang proteksyon ng kalakalan at mga linya ng supply ng langis ay napakahalaga para sa parehong China at Estados Unidos. Dahil dito, parehong pinahahalagahan ng mga bansa ang kakayahang magpakita ng puwersa sa rehiyon ng Indian Ocean, ang EOR. Sa kaso ng isang tunggalian, ang interes ng China ay protektahan ang mga linya ng supply nito habang tinatanggihan ang mga iyon ng mga kaalyado ng US tulad ng Taiwan at Japan at baligtad para sa Amerika. Para dito, ang pagpapanatili ng isang matatag na presensya malapit sa strategic choke points na siyang pinakamahusay na mga punto ng pagtanggi sa access ay isang matalinong estratehiya para sa parehong bansa. Sa isang banda, ang Washington ay may pinakamalawak na network ng mga base sa ibang bansa sa mundo. Sa rehiyon ng Indian Ocean lamang, may mga base ito na malapit sa halos lahat ng critical na bottlenecks. Ang home port ng 5th Fleet sa Bahrain, malapit sa Hormuz Strait. Camp Lemonnier sa Djibouti na mas mababa sa 100 milya mula sa Bab el-Mandeb Strait. Diego Garcia sa isang dulo ng 8-degree channel. Lakshadweep Maldives Chagos Island Chain. At Johnny, nakabase sa Singapore, direktang harap sa pinakamakitid na punto sa Malacca Strait. Ang mga kaalyado ng US ay may control din sa iba pang mga choke points, tulad ng Keelings Islands ng Australia, na nagpapalakas ng maritime awareness sa southwestern part ng Indonesian Straits. Tulad ng US, ang China ay nagbubuo rin ng network ng mga overseas bases sa Indo-Pacific na tinatawag na strategic strongpoints. Noong 2017, ang PLA ay nagtayo ng kanilang unang logistical base sa Djibouti na naging fully operational noong late March 2022 at nag-host ng unang port call ng isang planong supply vessel. Ang iba pang overseas bases ay pinag-uusapan na may focus sa Sub-Saharan Africa, the Middle East, the Indian Ocean region at Southeast Asia. Ang pinaka-likely na kandidato ay ang Ream Naval Base sa Cambodia na matatagpuan 640 miles mula sa Malacca Strait, nakalahati ng distansya mula sa Hainan Island kung saan nakabase ang karamihan ng planong Southern Fleet. Mula sa perspective ng China, mahalaga na mapanatili ang kanilang mga supplies na dumadaan sa Malacca Strait habang potensyal na nagdudulot ng disruption sa mga bound para sa Taiwan at Japan. Mula sa standpoint ng Washington, ang Malacca Strait ay isang strategic point sa event ng isang komprontasyon sa China. Sa kaso ng isang invasion sa Taiwan, madali nilang madisrupt
ang 60% ng Chinese crude oil consumption. Kaya bakit mahalaga ang India sa lahat ng ito? Geographically speaking, ang Andaman at Nicobar Archipelagos ng India ay bumubuo ng isang barrier sa pagitan ng Andaman Sea at Indian Ocean, effectively holding the keys sa western entrance ng Malacca Straits. Ang mga ito ay binubuo ng 572 islands na may 5% lamang na tinitirhan at nag-e-extend ng 850 kilometers mula north hanggang south, bumubuo ng isang maritime border sa Myanmar, Thailand at Indonesia. Sila ay parang takip sa Malacca Port. Sa katunayan, may 3 international water at airspace corridors lamang na lumalabas sa Andaman Sea. Ang pinakamalaki ay ang tinatawag na 6-degree channel sa south na may haba na hindi lalampas sa 100 miles sa pagitan ng Indira Point, ang southernmost land ng India, at Rondo Island sa north ng Troublet Province sa northern part ng Indonesian island ng Sumatra. Ito ang main corridor kung saan dumadaan ang karamihan ng slugs na nagkokonekta sa Asia patungong Africa, Europe at the Middle East. Ang dalawang iba pang passages sa north ay bumubuo ng tinatawag na Pre-Paros Channel, na isang mababaw na access point papasok sa Andaman Sea na may average depth na humigit kumulang 250 meters. Ang unang koridor ay may haba na 30 miles at matatagpuan sa pagitan ng Coco at Preparus Islands ng Myanmar, habang ang pangalawa ay sa pagitan ng Preparus at Southern Mainland Myanmar. Ang sukat nito ay humigit kumulang 80 miles. Ang strategic location na ito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit ang proposed Kra Canal project sa Thailand ay magiging partial solution lamang sa Chinese Malacca dilemma, dahil ang Nicobar at Andaman Islands ay maaaring mag-create pa rin ng potential blockade. Ang dalawang archipelagos ay sa maraming paraan ang simbolo ng maritime strategy ng New Delhi na nagpipivot sa pagitan ng Pacific at Indian Oceans, sa pagitan ng China at United States. Ang unang at tanging utos ng Tri-Service ng India ay ang Andaman at Nicobar Command na may punong tanggapan sa Port Blair mula 2001, na tila rin ay nasa ilalim ng paniniktik ng mga spy balloon ng China noong Enero 2022. Kung magkakaroon ng alitan sa pagitan ng China at US, saang panig kaya kakampi ang India? Ang mga ebidensya ay nagpapahiwatig na sa Estados Unidos. Ang interes ng India ay una at higit sa lahat ay mapanatili ang kanyang teritorial na pagkakaisa at panatilihin ang kanyang pangunahing impluensya sa Timog Asya, na malinaw na sumasalungat dito sa China. Ang India at China ay may mahabang kasaysayan ng mga alitan sa hangganan, pinakatanyag na noong 1962 kung saan nawala ng India ang rehiyon ng Aksay sa China. Karagdagan pa ang mga pagtatangka ng China na hamunin ang status quo sa likod bahay ng India. Tulad ng Gulf of Bengal, ang Maldives at Pakistan ay itinuturing na direktang banta sa India. Ang China rin ay nagpasok sa India sa pamamagitan ng kilalang String of Pearls at sa pamamagitan ng pagbuo ng mga militar na ugnayan sa 3 kapitbahay ng India, Pakistan, Bangladesh at Myanmar. Ayon sa datos ng SIPRI, ang 3 bansang ito ang pangunahing tumatanggap ng mga militar na export ng China, kabilang ang mga missile at submarines. Sa kabilang banda, hindi nakakaramdam ang India ng parehong antas ng banta mula sa US. Walang mga alitan sa teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa, at sila ay geographically malayo sa isa't isa na ang kanilang mga pangunahing interes ay hindi nag-aaway. Sa katunayan, ang US at India ay umaasa sa isa't isa sa maraming paraan. Ginagamit ng US ang political na impluensya ng India, ang sariling agenda nito sa Timog Asya, habang ginagamit ng India ang Navy ng US at ang kanyang malalapit na kaalyado tulad ng Japan at Australia upang matiyak ang maritime security sa rehiyon ng Indian Ocean. Kaya kung mangyari ang isang invasion ng Taiwan o kung ang konfrontasyon ng US at China ay magpalala sa isang alitan, ano kaya ang magiging papel ng mga islang ito? Sila ay nagtatrabaho bilang isang outpost upang mapabuti ang maritime awareness para sa India at sa kanyang Quad allies,
tulad ng ipinapakita ng taunang US Indo-Japanese Malabar Exercise.